Si Rapi, tulungan niyo po ako. Ayaw po akong pauwi ng aking amo at binabantaan po niya ako na itatapon sa desierto at doon sasaktan. Gusto po sana makauwi ako ng Pilipinas at makasama na po ang pamilya ko. Baka ano pa po mangyayari sa akin dito. Natatakot po ako. Sana po matulungan niyo po ako. Hapon sa inyo, no? Sir Rico. Ito po, no, yung panawagan po ng inyong kinakasama, si Ma'am Riza, ay nakarating, no, kay Senator Raffy Tulfo. Pero may mga katanungan lang po kami, ha? Sir, gaano na po katagal si Ma'am Riza sa may Kuwait? Bali, magpo 4 years na po siya doon. Sa 4 years na yon, never po siya nagkaroon ng bakasyon? One time lang po after pandemic. Ngayon po, itong si Ma'am Riza nababanggit, gusto na po niyang umuwi. Apparently, itong employer niya, balak pa siyang saktan. Opo, pinagbabantaan po siya. Yan po bang pagbabanta niya, nangyari na lang nung June na umuwi itong si Ma'am Riza? Opo, sir. So in other words, nung mga nakaraan, okay naman yung employer niya na yan. Ngayon na lang na nag-iba, kumbaga, yung ugali nito. Opo. Magandang hapon po, Ma'am Riza. Magandang hapon din po dyan sa inyo, sir. Ma'am, kamusta po yung kalagayan nyo ngayon dyan? Ito po, sir, medyo natatakot din po, pero nagtatrabaho pa rin. Naghihintay na lang kung anong sasabihin ng uwa sa akin po, sir. Wala po akong tulog hanggang ngayon po, sir. Okay. Hindi ko maano yung sasabihin ng amo sa akin na dadalhin ako sa desierto, tapos tulo ang damit ko, tapos doon nila ako sasaktan. Ma'am Riza, ang sinasabi niyo po sa amin, yung pananakot na ginagawa sa iyo ng employer po ninyo, nagawa na nila sa iba pang Yes po, sir. Doon ba sa unang naging biktima nila, Pilipina rin ba yon? Ibang lahi po, sir. Ibang lahi, okay. Opo. Pero walang naging pananagutan itong employer po ninyo? Wala po, sir. Okay, no? Urgent itong kaso po ni Ma'am Riza kasi nakita naman po natin halos manginig-ginig itong si... Ang visit na po, sir, sinabi nila sa akin. Yung una, pin-ignore ko yun, sir. Tapos pangalawa, in-ignore ko din, sir. Kasi sabi ko, tatapusin ko talaga. Pero yung pangatlo, sir, mas sobra malala na ngayon, sir. Sabi ko, pang-apat, siguro hindi naabutin ako na buhay. Kaya nagdumulog na lang yung asawa kong magpunta dyan kagabi. Sabi ko, punta ka na doon. Sabi ko sa kanya po, sir. Ma'am, ba't ayaw po kayong payagang umuwi nitong employer nyo na to? Sinabi ko sa kanya, oo eh. Sabi niya, maghintay ka matapos yung kontrata. Hindi ko nahintayin yung tapos kontrata ko, sir. Okay. Ayaw nyo nang tapusin yung kontrata ninyo dahil sa mga pagbabanta nito. Opo, sir. At baka kung hihintayin mo pa yan, baka ano pang mangyari sa iyo dyan. Opo, sir. Kailan po ba dapat matatapos yung kontrata ninyo? August. August ng taon na to? Opo. Oo, hindi. Kahit itong taon na to, pero kasi yung situation ni Ma'am Riza, parang kailangan na niyang tanggalin dyan sa employer na yun. Yes, attorney. Oo, baka kasi anong gawin yan eh. Gusto ko lang na ngayon, sir. Kung pwede lang, sir. Wala akong kain, walang tulog. Sobra, sir. Oo. Ma'am, nakausap nyo na po ba yung agency ninyo patungkol po dyan? Wala pa akong agency. Yung uwa lang po, sir. Magandang hapon po muli, Attorney Felicitas. Magandang hapon po ulit, sir. Yun pong kaanak, yung kamag-anak po o yung nandyan sa inyong Opo, si Sir Rico. humingi ng request for assistance, si Mr. Rico, ay sa akin pong pagkakaalam ay natawagan na ng aming opisina sa Kuwait kanina para makuha yung number ni Riza. And then, ma-check din po natin kay Riza na tinawagan na po siya ng aming opisina sa Kuwait kanina at inalam ang kanyang kalagayan. Okay. Opo. And then, we are arranging with our legal retainer to talk to the employer. Kasi po, hindi tayo basta pwedeng tumawag ng pulis dahil ang sinasabi daw po ni Riza ay hindi naman daw po siya sinaktan. Ang sinabi po sa ating office sa Kuwait ay binantaan po siya pero di siya sinaktan dahil sinusuklayan niya yung bata na inalagaan niya at allegedly nasasaktan daw yung bata sa pagsusuklay kaya nagsumbong. So, i-arrange po natin yung release
o yung pag-alis ni Riza dyan sa kanyang amo through the services of our legal retainer. Yusek, no, gusto ko lang ding iparating lang din po sa inyo kasi yung pagbabanta po kasi no nitong employer na ito, Yes, sir. nagawa na rin pala niya sa iba pang foreign worker at yun talagang tinotoo niya, okay? So, Okay. maari po ba, Yusek, no, let's consider this as an urgent matter kasi kahit wala Yes, pa, sir. no, kahit Yes, wala sir. pa yung let's say physical violence kay Yes. Ma'am Riza, pero wag na po sana nating hintayin. Opo, we can engage the services of police authorities kung may physical violence na po. Yes, ma'am. I'm not Opo. saying dapat magka-physical violence kasi yun po yung tungkol sa mga distress call sa mga police authorities. Ang ating opisina po ay hindi humaaring pumasok dyan sa kabahayan kaya po we engage the services of authorities. Ngayon po, dahil kausap, alam ko yan ni Riza, ipinaliwanag po ng ating opisina sa Kuwait, yun pong ating natutulog pa raw yung kanyang amo kaya hindi pa pwedeng kausapin ng ating abogado. So, yung atin pong abogado dyan sa Kuwait ay makikipag-usap sa amo niya ngayon. Okay, okay. Si Riza po ang nagsabi sa ating opisina sa Kuwait kung pwedeng mamaya na tumawag dahil natutulog pa ang amo. Okay. Kaya po kasi we will request for the release of Riza. Okay, okay. Yusek, no, let's monitor lang yung kanyang sitwasyon kasi Yes, we yes. don't know no kung anong Monitored, sir. magiging reaction ng employer once na tinawagan din po siya ng ating legal retainer. No, we don't want na baka isipin kasi ng employer na it is an attack against him at tas mag-retaliate siya laban dito sa ating OFW. So ang hiling lang po sana namin, Yusek, is let's monitor that Riza ay manatiling ligtas, protektado at alam natin yung kanyang kalagayan every now and then. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Oo. Wala naman pong problema doon. Kaya nga immediately when I got the text message, kinontak ko agad ang ating labor attaché at ipinaalam ko yung pangyayari. Kaya nakipag-coordinate agad siya sa mag-anak, kay Rico at ganun din kay Riza. Alam po yan ni Rico at ni Riza na yung ating opisina sa Kuwait ay tumawag agad sa kanila. Okay, okay. Sige po, no, maraming salamat po Yusek Felicitas Bay ng Foreign Employment and Welfare Services ng DMW. At least alam po natin no na on top na ang DMW dito sa kaso po ni Ma'am Yes, Riza sir. Rico. Opo. Salamat po, Yusek. Sige po, magandang hapon po muli. Okay. Sir Rico, no? We will consider po yung sitwasyon ni Ma'am Riza as urgent. I-monitor po natin yung kanyang sitwasyon. No? Kanina nung nakausap ko siya, nakita namin ni Shari no, na talagang she's not in, parang alam niya na hindi siya safe. Natatakot siya. Natatakot, kasi nakikita natin. alam niya na yung mangyayari kapag once na tinatawagan yung employer niya, alam niya na talagang may possibility na tatanggalan siya ng koneksyon. Okay, Kukunin okay. yung cellphone niya or kung anong gagawin sa kanya. Sige, let's keep in touch lang kay Riza kasi anytime now tatawagan po no ng ating legal retainer yung employer po ni Ma'am Riza. So ako no nabanggit ko na rin naman kay Yusek kanina na baka lang kasi alam mo magalit yung employer pag tinawagan siya, baka pagbuntunan niya ulit itong si Riza. Gusto lang natin ma-monitor yung kanyang sitwasyon. Sabihan mo si Riza na update niya tayo palagi kung ano na nangyayari. Kasi kung sabihin ni Riza na talagang sinasaktan na siya, then that is the time no we can call the police. Okay, that's the time that they can intervene. Alright? Sige po ha. Naitawag na po natin sa DMW at gumagawa sila ng paraan no, para ma-rescue natin si Ma'am Riza. Apo. Sir, tutulong po kami. Kakausapin po kayo ni Marnie at kami po ang magbibigay ng update sa inyo, sir. Maraming salamat. Apo. Okay, sir, salamat po at magandang hapon po. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Welcome back to the Philippines po. Kamusta naman po yung biyahe nyo? Okay naman po, sa agaran ng OWA, nakaway na pa naman po ako ng maayos. Ano pong pakiramdam nyo na nakauwi na kayo dito sa Pinas at kasama nyo na yung inyong kinakasama? Saya po, ma'am. Sobrang saya ko po. Hindi po kasi, sobrang saya ko lang. Nakauwi ako na ligtas. Nasa maayos na pag, ng OWA, na welfare
officer sa mga garang action na nakauwi po ako na maayos. Salamat po sa inyo. No? Salamat po. So anong klase po bang paghihirap yung mga naranasan nyo doon sa ibang bansa? Sobrang hirap. Sobrang hirap po. Pero tiniis ko po hanggang sa gusto ko matapos yung kontrata ko na hinayaan ko na lang yung mga unang detreat ng amo ko. Pero hindi ko na po pinalampasan dahil po sa mga ginawa ng sobra-sobra na po sa akin. Sa una ng katulong na ginawa na baka gagawin din po sa akin. Kaya ganun po nag-decide na po ako na magpunta siya doon kay Sir Rafi Tulfo na maghingi ng tulong. Ito naman po ibinigyan ay salamat naman po sa action na mabilis po. Ikaw naman sir, anong pakiramdam nyo na nakauwi na po itong inyong kinakasama? Po, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo in action. Hindi na po ako nagdalawang isip nang pumunta ako. On time po. Pagpunta ko po doon, agad-agad, action agad. Walang nasayang na oras po. So sa ngayon po, ano po ba yung plano po ninyo ma'am ngayon na nakauwi na kayo dito sa Pinas? Magpapahinga na lang po muna. Mag-isip na lang po muna kung anong dapat po. May balak pa po ba kayong bumalik ng ibang bansa? Siguro po, pero hindi ko pa po alam kasi hindi pa po tapos yung bahay namin. Ganun. Mag-iisip mo lang muna po. Ikaw naman sir, anong plano nyo para po sa inyong dalawa? Ngayon magkasama na kayo. Kung sa akin po ma'am, hindi ko na po hayaang bumalik pa. May trabaho naman po ako. Pagtikan na lang namin kung ano yung meron. Nagpapasalamat ako kahit anong hirap. Lagi niya akong iniintindi. Kahit lagi niya akong inaaway. Never kaming naghiwalay. Talagang pinanindigan ko yung sarili kong yung talagang sacrifices namin. Salamat din na lagi po siyang nandyan kahit anumang mga problema. Nagsasabi po ako. Pa on the time na yun na hindi ko po sinabi sa kanya na 2 beses po na sinabi ng amo. Pero yung ipangatlo, sinabi ko na sa kanya kung anong problema ko. Tapos agad-agad po siya pumunta doon po sa inyo, ma'am. So thank you po. Idol, Rafi Tulfo, maraming salamat po. Hindi po nasayang ang hirap, pagod, puyat. Napakalaking tulong po, napakabilis na aksyon po. Nandito na po ang aking asawa, nakauwi na po. Sa tulong niyo po, maraming salamat po. Sir Rafi, gara na pong umaksyon agad na ilang araw lang po ay nandito na po ako. At salamat sa inyo, salamat po. Wala po kayong sawang sa pagtulong sa mga OFW. Number 1 po kayo, Sir Rafi Tulfo. Maraming salamat, Idol. Maraming salamat sa iyo, Idol Rafi Tulfo. Ika'y sandalatang